два, чтобы вы понимали. Вот Ананы. Tingnan mong mabuti ang mga larawang ito. Kinunan ito ng isang driver na nagmamaneho sa kalsadang papunta sa tulay ng Kerch sa Crimea. Mahigit 100 kapa ang takbo niya habang kinukunan ng video mula sa bintana ang nakahinto mga sasakyan sa kabilang linya. Patuloy siyang nagmamaneho na tila walang katapusan ang pila. Pilang umabot ng ilang kilometro ng mga pamilyang Ruso sa sasakyan, umaalis sa peninsulang ipinangako ni Putin na magiging kanila habang buhay. Pero pansinin mo ang isang detalye, barado ang kalsada ng mga umaalis. Walang laman ang kalsada ng papasok. Hindi ito holiday na pumalpap. Ito na ang ikatlong beses na pinalabas ang pelikulang ito. At si Putin, sige, 2 beses na niyang ipinakita kung paano ito eksaktong nagtatapos. Pero para maintindihan ang sitwasyon na yon, tingnan mo muna ang nangyari sa unang 2 beses. Naniniwala kami na para sa Rusya, ito ay lubhang mapanganib. Noong Setyembre ng 2022, umakyat si Putin sa isang pulpito sa harap ng isang monumento ng digmaan at binasa ang kanyang talumpate habang nakatingin pababa. Sinabi niya na hindi kailanman magpapadala ang Rusya sa pananakot at hindi kailanman ipagkakanulo ang kanilang soberanya. Не поддадимся шантажу и запугиванию. И никогда не предадим. Ilang buwan bago nito, ang dating Pangulo na si Dmitry Medvedev ay lumampas pa at nagsabi, anumang pag-atake sa Crimea ayon sa kanya ay magdudulot ng araw ng paghuhukom. Mga walang pasubaling pangako yon, at makalipas ang ilang linggo, napako ang una sa mga pangakong yon. Ukranya ay sumugod sa Kherson, ang tanging kabiserang rehiyona na nasakop ng Rusya sa digmaan, at yung apokaliptikong tugon na ipinangako ni Putin. Hindi kailanman dumating. Ibinigay niya ang lungsod ng walang talumpate, walang paliwanag, tahimik lang. Pero ang pangalawang beses ay mas lalo pang nagbunyag. Noong 2023, ipinakita ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine sa isang grupo ng CNN ang isang sandata na walang sinuman ang nagturing na seryoso. Isang drone na pandagat at tinatawag na Sea Baby na may dalang 850 kilo ng pampasabog. Sa mga larawan, makikita ang eksaktong sandali kung kailan ito dumudula sa tubig sa gabi at sumasabog sa tulay ng Kerch. Nagbigay ng babala ang pinuno ng serbisyo sa Amerikanong network. Yon ay simula pa lamang. Sinabi ng pinuno ng serbisyo ng seguridad sa CNN, simula pa lang ito. Hindi siya nambabluff. Noong Pebrero ng 2024, pinalibutan at pinalubog ng mga pandagat na drone ng Ukraine ang Cesar Kunikov, isang malaking landing ship ng Black Sea Fleet. Naitala ng thermal camera ng mga drone ang lahat, paglapit sa tubig, pantataboy ng tripulasyon sa drone at pagsabog. Isang bansa na halos walang hukbong dagat ay isa-isang pinapalubog ang mga barkong pandigma ng Rusya. At alam mo ba kung anong ginawa ni Putin? Inatras niya ang natitirang flota ng Crimea papunta sa mga pantalan ng mainland Rusya. At muli, ginawa niya ito ng palihim. Hindi man lang binanggit ng telebisyon ng estado ang tungkol dito. Dalawang pag-atras at pareho ang paraan. Itanggi, maliitin at umatras ng tahimik. Ngayon, tandaan mo yan dahil yan ang susi sa mga susunod. At kung gusto mong maintindihan ang mga bagay sa ganitong lalim, mag-subscribe ka sa channel dahil ganitong klase ng pag-aanalisa ang ginagawa natin dito bawat linggo. Ngayon, lumilitaw ang tanong, bakit magiging iba ang ikatlong padatras kumpara sa unang dalawa? Mamamang iniisip mo na ang pagkakaroon ng daan-daang libong Ruso na naninirahan sa Crimea ay nagpapalakas sa okupasyon. Mas maraming taong naninirahan doon ay nangangahulugan ng mas maraming taong nag-uugat doon, mas maraming kontrol, tama ba? Oh, kabaligtaran talaga at nakikita yan sa mga numero.
Pagkatapos aneksahin ang peninsula noong 2014, naglunsad si Putin ng malawakang proyektong kolonisasyon. Nag-alok siya ng pabahay na may napakababang interes para sa mga lilipat doon. Mga tauhan ng militar, hukom, doktor at guro. Inilipat mula sa Rusya kasama ang buong pamilya nila. Noong 2021, ipinagbawal ng kautusan ang pagmamay-ari ng lupa ng mga dayuhan pati na rin ng mga Ukranyanong matagal nang nakatira sa reyon. At alam mo ba kung ano ang naging resulta nito? Aminado mismo ng mga autoridad ng okupasyon na 600 at 50,000 mamamayang Ruso ang lumipat sa Crimea. Tinataya ng pamahalaang Ukranyano na maaaring umabot sa 800 at 50,000 ang totoong bilang. Pero dati na ring naningil ang kasaysayan sa ganitong mga pangyayari. Ang Crimea ay isang peninsula na napapaligiran ng tubig at hindi kailanman sapat ang produksyon para sa sarili nitong pangangailangan. Sa loob ng 2,500 taon mula sa mga medieval na pagkupkob hanggang digmaan sa Crimea noong ika-19 na siglo, ulit-ulit lang ang kwento. Ang pumutol sa supply ng mga sumakop sa peninsulang iyon ang siyang nagwagi. Habang dumarami ang nilalagay ng mananakop doon, lumalaki rin ang gastos. Tahimik na naalis ni Putin ang kanyang mga barko. Mahigit 650,000 katao ay hindi makakaalis ng tahimik. Naintindihan ito ng Ukraine. At noong Abril ng 2026, sinimula nitong putulin ang mga linya, isa-isa. Ang pangunahing kalsadang nag-uugnay sa Rusya at Peninsula nagkaroon ng palayaw mula sa mga sundalo mismo. Ang kalsada ng kamatayan. Sinimulang abuling ang mga drone ng Ukraine ang mga convoy dito, nag-iiwan ng mga nasusunog na truck sa daan. Noong ika-21 ng Hunyo, ang pantalan ng langis sa Kerch, ang lungsod sa bungad ng tulay na dinaraanan ng gasolina papuntang peninsula, ay tinamaan. Kinuna ng video ng mga residenteng nasa kabilang panig ng kanal ang makapal na haliging itim na usok na umaakyat sa bughaw na langit. Sa kabilang bahagi ng Crimea, sa Sebastopol, ayon sa commander ng puwersa ng mga drone ng Ukraine, 7 beses na inatake sa isang madaling araw ang pangunahing subestasyon ng kuryente sa pinakamalaking lungsod ng peninsula. Nang sinubukan ng Rusya magdala ng supply sa peninsula sa pamamagitan ng dagat gamit ang mga oil tanker ng tinatawag nilang aninong plota, sinundan din sila ng mga drone. Ayon sa command ng Ukraine, 21 sasakyan dagat ang tinamaan sa loob lamang ng 72 oras. Sa dagat ng Azov, ipinakita ng mga thermal na larawan na inilabas mismo ng mga unit ang sunod-sunod na pagsabog ng mga barko sa gitna ng gabi. Kalsada, tulay, dagat, bawat rutang nagsusuplay sa 650,000 tao ay naputol. At may mga taong nakakita na paparating ito. Noong ika-16 ng Hunyo, si Refat Chubarov, ang leader ng mga Tartar ng Crimea, ang katutubong mamamayan ng peninsula na matagal nang naninirahan doon bago pa dumating ang mga Ruso, naglabas ng direktang pahayag para sa mga kolono. Ang mensahe ay direkta. Naniwala kayo kay Putin, nanirahan kayo sa nakaw na lupa at ngayon ang peninsula ay naging linya ng labanan. Nagbabala siya na lalala pa ang kakulangan sa fuel at magkakasunod ng pagbagsak. Sinabi niya ang lahat sa isang linya. Bawat araw na gumagana ang tulay ng Kerch ay pagkakataon mo para makalabas ng ligtas. Pagkatapos nyon, huli na. At 5 araw matapos yon, naging totoo ang babala. Noong Hunyo 21, habang nasusunog ang Kerch Terminal, si Sergei Aksyonov, ang leader ng administrasyon ng Crimea, lumabas siya sa telebisyon para sa isang anunsyo na wala pang nakakarinig noon. Simula ng umagang iyon, sinuspinde ang pagbebenta ng fuel sa publiko sa buong Crimea. May pera sa card para sa lahat ng bagay. Lahat. At pansinin mo ang detalye, inisa-isa niya ang mga paraan ng pagbabayad. Dahil hindi problema ang paraan ng pagbabayad, wala na talaga siyang maibebenta. Ang natitirang gasolina ay inilaan na lang para sa mga serbisyo ng Estado. Noong ika-26, si Aksyonov ulit ang humarap sa kamera para ideklara ang state of emergency sa buong rehiyon. At pakinggan mo ang mga salita niya. Sinabi niya na ayusin ang mga ugnayang pinansyal at kontraktual.
bilang kabayaran sa mga pinsala. Ni minsan ay hindi niya binanggit ang mga salitang drone, pag-atake o Ukraine. Inanunsyo ang emerhensya na parang problema lang sa opisina ng rehistro. At sa mismong araw na yon, kinunan ang mga larawan sa simula ng bidyong ito. 1,800 sasakyan ang nakapila sa tulay. Isang hanay na nung nakaraang araw umabot ng 15 kilometro. Ibinuot ng driver na nagvideo ang sitwasyon sa pagsasabing hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong pila. Pero para sa mga hindi nakakuha ng gasolina para makatakas, naiwan sila. At dito pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. Я обращаюсь к Москве и Noong ika-5 ng Hulyo, isang residente ng Crimea ang nag-record ng kanyang saloobin sa loob ng kotse, nakatingin ng diretso sa kamera. Isang mensahe ito na direkta para kay Putin. Sinabi niya, очередь. Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. ipinangako nyo ang seguridad at normal na buhay. Ang meron lang kami ay mga himpilang walang laman, takot, inspeksyon at kawalang katiyakan. Hindi alam ng tao paano pumunta sa ospital. Pagkatapos, sinabi niya ang pangungusap na sumasalamin sa lahat. Телевизору говорят, все под контролем. Sinasabi sa telebisyon na kontrolado na ang lahat. Kung ang Crimea ay parang nasa survival mode, ibig sabihin wala nang tunay na kontrol. At nagtapos siya sa isang matinding tanong, direkta. Isang tanong na tahimik na tinatanong ng daan-daang libong tao. Ang mga taga-Crimea ay hindi balita ang hinahanap, kundi sagot. Bakit kami iniwan? Bakit kami iniwan? Hindi niya alam. Pero naibigay na ang sagot. Isang linggo bago nito. Noong ika-28 ng Hunyo, 2 araw matapos ideklara ang emerhensya, nagbigay si Putin ng panayam sa mamamahayag na si Pavel Zarubin mula sa pambansang telebisyon. Nang tanungin ukol sa kakulangan ng gasolina, sinabi niya, may konting kakulangan pero hindi kritikal. Dagdag pa niya, may mga nasira pero lahat ng nasirang kagamitan ay agad na inaayos. Hindi ito kritikal, agad na inaayos. Tandaan mo yan kasi 10 araw pagkatapos niyan, mismong sistema ni Putin ang sumalungat sa mga iyon sa harap niya. Sa opisyal na video conference ng gobyerno, noong ika-8 ng Hulyo, ang itinalagang gobernador ng Sevastopol ay nagulat kay Putin ng live. Nang litro ng gasolina sa lungsod ay umabot na sa 197 rublo, higit pa sa doble ng pambansang average. 3 beses na ito kumpara sa presyo bago ang digmaan. Ang lalaking nagsabing na walang critical na nangyayari, narinig mismo sa empleyado kung gaano kalaki ang bagsak. Ngayon, pansinin mo ang mga nangyari hanggang ngayon. Itinanggi niya. Sinabi niyang wala namang seryoso, minamaliit niya ang sitwasyon. Parang ordinaryong proseso lang sa opisina ang pag-anunsyo niya ng emergency. Kung naalala mo ang usapan natin sa simula ng video, alam mo na kung ano ang kulang, tahimik na pag-atras. Kilala mo na ang pattern na yon, di ba? At lumitaw na ang mga senyales niya. Ang kilusan ng paglaban na kumikilos sa loob ng tangway na tinatawag na Atesh. Sinasabi na ang mga administrasyon ng 2 lungsod ay nakatanggap ng utos na ilikas ang mga dokumento at opisyal na kagamitan. At na ang mga opisyal ay tumakas na papuntang Rusya gamit ang gasolina na nakalaan para sa estado. Ang elite ang unang tumatakas at hindi pinapayagan ng tao gumamit ng rekurso. Si Igor Lipsitz, isang ekonomistang Ruso at kritiko na ngayon ay nasa exile laban sa gobyerno, mas tahasan pa sa isang kamakailang panayam. Para sa kanya, desidido na ang lahat. Hindi mag-oorganisa si Putin ng anumang humanitarian corridor dahil ang paghingi ng paintulot sa Ukraine ay magiging pag-amin ng pagkatalo. Iiwan niya ang mga tao ron sa kasisisihin ang mga Ukrainian sa anumang mangyari. Isa itong alegasyon, hindi kumpirmadong katotohanan. Pansinin mo, yun mismo ang nangyari sa flotang pandagat. Eksaktong iyon ang nangyari sa Kherson. Napanood mo na ang pelikulang ito ng 2 beses, kaya malamang nakikita mo na kung paano nagaganap ang susunod na eksena. Ang totoo, hindi i-anunsyo ni Putin ang pagkawala ng Crimea. Hindi rin niya inianunsyo ng iurong niya ang flota. Hindi rin niya sinabi ng isuko ang Kherson. Ganito palagi ang paraan. Itanggi, malitin at umatras ng tahimik. Ang iba ang magbabayad ng presyo. Pero sa pagkakataong ito, may muka ang presyo.
Sila ang 650,000 tao na siya mismo ang nakumbinsi na lumipat doon. Naakit sila ng isang pangakong unti-unting bumabagsak sa harap ng mga kamera. May isa pang mahalagang detalye na pumipigil sa mabilisang pag-alis. Kahit tuminto ang mga pag-atake bukas, magpapatuloy pa rin ang krisis. Ang mga nasirang refinerya ay maaring abutin ng mga taon bago muling gumana, hindi linggo lang. Ang peninsulang ibinenta ni Putin bilang walang hanggang paraiso ay ngayon may dalawang posibleng kapalaran. Maging pambargang baraha sa mga susunod na negosasyon o maging huling simbolo na ang kanyang salita ay hindi kayang panindigan kahit ang teritoryong pinakay pinagdiwang niya. Magkakaroon pa ng mga bagong kabanata ang kwentong ito. At bawat bagong pangyayari, dito mo unang makikita, kaya mag-subscribe ka sa channel para wala kang ma-miss. At sabihin mo sa akin sa mga komento ang iyong opinyon. Uulitin ba ni Putin ang dating padron at tahimik na aatras mula sa Crimea? O sa pagkakataong ito, wala na siyang paraan para itago ang pag-atras? Salamat sa panonood, hanggang sa susunod na video.